Nakakita ka na ba ng kambing na binigyan ng espesyal na atensyon ni Haring Charles at nagsuot pa ng gintong kampana? O kaya naman ng kambing na may napakalaking breast na halos magmukhang baka? Sa videong ito, ipapakita namin ang mga kambing at tupa na sa unang tingin ay parang hindi totoo. May isang lahi na halos magmukha ng kabayo, may isa namang tupa na parang isang buhay na stuffed toy, at may isang napakagandang kambing na sinasabing halos kasintaas ng isang tao. Makikita mo rin ang isang kambing na nakapagbigay ng humigit kumulang 11 liters ng gatas sa loob lamang ng isang araw at nagwagi pa sa isang kompetisyon sa paggagatas. At mayroon ding isang higanteng kambing na nauugnay sa nakakagulat na sinasabing timbang na 327 kilo. Hindi ito mga ordinaryong kambing sa bukid. Ito ang mga kambing at tupa na mahirap paniwala ang totoong umiiral. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. Beetle Breed. Ang kambing na beetle ay maaaring lumaki ng husto, kaya kapag nakita mula sa malayo, mas mukha pa itong maliit na kabayo kaysa isang karaniwang kambing. Ang kilalang lahing ito ay nagmula sa rehiyon ng Punjab sa Pakistan at India. Kilala ito sa matangkad nitong katawan, mahahabang nakalaylay na tainga, kurbadong ilong na tinatawag na Roman nose, matipunong leeg at makakapal na sungay na nakakurba pa atras. Ang tainga ng ilang betal ay umaabot ng humigit kumulang 10 hanggang 18 pulgada ang haba at nakalaylay sa magkabilang gilid ng mukha na parang malalambot na kurtina. May isang kilalang babaeng betal na pinangalanang Ronnie na sinasabing may taas na humigit kumulang 46 inches, habang ang isa pang higanting kambing na tinatawag na Shaheen ay iniulat na umabot sa halos 52 inches ang taas. Kapag tumabi sa isang tao, ang mga kambing na ito ay maaaring umabot halos hanggang dibdib ng isang matandang lalaki. Sa isang kompetisyon sa Faisalabad noong 2022, isang lalaking betal ang sinasabing tumimbang ng 327 kilo, halos katumbas ng bigat ng 4 na matatandang lalaki. May isa ring betal na naiulat na nakapagbigay ng 11.5 liters ng gatas sa isang kompetisyon. Dahil sa napakalaki nitong breast, halos mapagkamalan na itong baka. Number 14. Potwari Jatal. Ang Potwari Jatal ay tinatawag ding horsetail goat at sa totoo lang, bagay na bagay rito ang pangalan. Ang ilan sa mga kambing na ito ay may mahahaba at umaagos na balahibo sa buntot at bandang likuran, kaya para silang pinaghalong maliit na kabayo at kambing. Kakaiba? Oo, pero napakaganda rin. Ang isang dekalidad na Potwari Jatal ay madaling makaagaw ng pansin sa palengke dahil sa matikas nitong katawan, mahahabang tainga, malalakas na paa at elegante nitong paglalakad na parang alam nitong lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Marami rin sa mga lalaking kambing ng lahing ito ang may katamtaman hanggang mahahabang sungay na nakakurba pa atras o bahagyang palabas. Nagmula ang lahing ito sa rehiyon ng Potohar sa Punjab, Pakistan, lalo na sa paligid ng Chakwal at mga karatig na lugar. Dahil tuyo, mabato at magaspang ang lupain doon, nagkaroon ang mga kambing na ito ng matibay na pangangatawan na angkop sa mahihirap na kondisyon ng kapaligiran. Pinaniniwalaang ang sinaunang pinagmulan ng kanilang lahi ay maaaring may ugnay sa mga wild na kambing tulad ng Bezoar ibex. Number 13. Sudani Dumba. Ang Sudani Dumba ay isang uri ng tupang may malaking buntot na puno ng taba. Nagmula ito sa Sudan at sa tuyong rehiyon ng Sahel sa Afrika. Ang pinakakapansin-pansing katangian nito ay ang napakalaking buntot na tila may nakasabit na makapal na unan sa likuran nito. Ang taba sa buntot nito ay nagsisilbing imbakan ng enerhiya, katulad ng umbok ng kamelyo. Kapag kulang ang pagkain, ginagamit ng tupa ang nakaimbak na taba upang mabuhay. Libu-libong taon na ang kasaysayan ng lahing ito. Noong humigit kumulang 2000 BCE, mahalaga na ang mga maiikling balahibong tupang may matabang buntot sa sinaunang Egypt at maging sa mga sinaunang sining ng mga Ehipsyo ay makikita na ang mga ito. Noong 2026, isang malaking Sudani sheep na pinangalanang King ang naging tanyag sa mga farm page at animal videos. Isa itong puting Sudani Dumba na may napakalaking katawan, malapad na pangangatawan at napakalaking bahagi ng buntot. Tahimik man itong tingnan, kitang-kita pa rin ang lakas at tikas nito. Number 12. Boer Goat. Ang Boer Goat ay isa sa pinakasikat na lahi ng kambing para sa karne sa buong mundo at nagmula sa South Africa. Nabuo ito noong unang bahagi ng 1900 ng mga magsasakang naghahanap ng kambing na mabilis lumaki,
malakas ang pangangatawan at mataas ang produksyon ng karne. Karamihan sa mga boer goat ay may puting katawan, pula o kayumangging ulo, kurbadong sungay, at makapal na maskuladong katawan. Sa katunayan, marami ang tumatawag dito na bodybuilder ng mga kambing. Ang mga ganap na lalaking boer goat ay karaniwang tumitimbang ng 110 hanggang 135 kilograms, habang ang mga babae naman ay umaabot ng 90 hanggang 100 kilo. Ayon sa Britannica, ang boer goat ang isa sa pinakamabisang lahi ng kambing para sa produksyon ng karne dahil sa laki nito, mabilis na pagdagdag ng timbang, dekalidad na karne, tibay ng katawan, at maamong ugali. Sa kasalukuyan, inaalagaan na rin ang boer goat sa mga bansang tulad ng South Africa, Australia, New Zealand, Estados Unidos, Canada, at United Kingdom. Madali rin silang paramihin at madalas ay kambal ang kanilang mga anak. Noong 2025, isang boer goat na pinangalanang Next Level ang naibenta sa record na 2.3 million rand sa South Africa. Number 11, Ladum Sheep. Isipin mo ang isang tupa na napakatangkad at napakamahal kaya hindi ito itinuturing na ordinaryong alagang hayop. Sa halip, inaalagaan ito na parang isang mamahaling sports car, may sungay nga lang. Iyan ang Ladum Sheep mula sa Senegal sa West Africa. Nabuo ang lahing ito noong dekada 1970 gamit ang mga bloodline ng tupa mula sa Mauritania at Mali. Mayroon itong napakalaking katawan, mahahabang paa, matipunong leeg, kurbadong sungay, at napakatikas na mukha. Ang isang malaking ladum ay maaring umabot sa humigit kumulang 4 na talampakan, ang taas at tumimbang ng hanggang 400 pounds. Kapag nakatabi sa isang tao, mas mukha pa itong maliit na pony kaysa isang tupa. Noong 2025, isang batang ladum ram na pinangalan ng Niambalo ang nanalo bilang Best Adult Male sa isang beauty contest sa Dakar. Ayon sa breeder nito, ang halaga ng hayop ay mahigit 100,000. Iniulat din ng Associated Press na ang pinakamahuhusay na Ladum sheep ay maaaring maibenta sa presyong umaabot sa 70,000. Number 10, Valais Black Nose Sheep. Nakakita ka na ba ng tupang parang isang buhay na stuffed toy? Ito ang Valais Black Nose Sheep mula sa kabundukan ng Switzerland dahil sa kulot nitong puting balahibo, itim na mukha, itim na tainga, itim na tuhod, itim na paa, at paikot na sungay para itong karakter mula sa isang kwentong pambata. Unang nabanggit ang lahing ito noong bandang ika-15 siglo at opisyal na kinilala noong 1962. Pagkaraan ng 2 taon, isinama na ito sa programa ng pagpaparami ng mga tupa sa Switzerland. Ang mga ganap na lalaking Valais Black Nose ay maaaring tumimbang ng humigit kumulang 80 hanggang 130 kilo. Ngunit sa kabila ng laki nito, marami pa rin ang nagsasabing mukha lamang itong isang higanteng teddy bear. Ang makapal at kulot nitong balahibo ay bumabalot sa halos buong katawan kaya para itong malambot na ulap kapag tinitingnan. Inaalagaan ang lahing ito para sa karne at lana, ngunit sa ngayon, marami na rin ang nag-aalaga rito dahil sa maamo nitong ugali at napaka-cute nitong hitsura. Ayon sa mga tourism page sa Zermatt, mahusay itong umakyat sa matatarik na kabundukan. Sa Australia, may ilang Valais Black Nose Sheep na naibenta sa halagang $7,000 hanggang $25,000 dahil sa pambihira ng lahing ito. Number 9, Golden Guernsey Goat. Ang Golden Guernsey Goat ay nagmula sa Guernsey, isang maliit na isla sa English Channel na malapit sa France. Kilala ang lahing ito sa napakaganda nitong gintong balahibo na may kulay flaxen at bronze na tila kumikislap kapag nasisinaga ng mainit na sikat ng araw. Maging ang balat nito ay maaaring magkaroon ng ginintuang kulay, kaya naiiba ito sa karamihan ng mga kambing na kulay ng balahibo lamang ang kakaiba. Naging bahagi rin ito ng kasaysayan ng maharlikang pamilya noong July 2024 nang opisyal itong bigyan ni Haring Charles III ng titulong Royal Golden Guernsey Goat. Sa naturang seremonya, isang 8 taong gulang na kambing na pinangalan ng Somerville Tamsin ang iniharap sa hari habang suot ang isang espesyal na brass bell na may nakaukit na disenyo. Ngunit muntik nang tuluyang mawala ang lahing ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang lokal na babae na nagngangalang Miriam Milbourne ang lihim na nag-alaga sa maliit na kawan ng mga kambing at kalaunan ay nagsimula ng isang breeding program. Dahil sa kanyang pagsisikap, nananatili pa ring buhay hanggang ngayon ang pambihirang gintong kambing na ito. Kung bibigyan ka ng pagkakataong pumili ng isa ng libre, alin ang kukunin mo? Ang Royal Golden Guernsey Goat o ang higanteng Beetle Goat?
sabihin mo ng tapat. Number 8, Saanen Goat. Ang Saanen Goat ay nagmula sa Saanen Valley sa Switzerland, sa kanton ng Bern. Madalas itong tawaging Holstein ng mundo ng dairy goat dahil tulad ng sikat na Holstein na baka, espesyal itong pinalalaki para sa mataas na produksyon ng gatas. Karaniwan itong may purong puti o mapusyaw na kremang balahibo, maikli at makinis na buhok, malinis na pangangatawan at nakatayong mga tainga. Ang isang mahusay na inaalaga ang babaeng Saanen ay maaaring makapagbigay ng humigit kumulang 3.8 liters o halos 1 galon ng gatas bawat araw. Karaniwang tumitimbang ang mga inahing Saanen ng 50 hanggang 70 kilo, habang ang mga lalaking kambing ay maaaring umabot sa 75 hanggang 90 kilo. Kamakailan, naging usap-usapan ang lahing ito sa Kashmir matapos dumating ang mga Swiss dairy goat sa SKUAST Kashmir Research Center. Ayon sa mga ulat, malaki ang naging interes ng mga magsasaka at mamimili dahil sa napakataas nitong kakayahan sa produksyon ng gatas. Ayon naman sa Food and Agriculture Organization o FAO, matatagpuan na ang Saanen goat sa 81 countries, patunay kung gaano na ito kalawak na naipamahagi sa buong mundo. Number 7, San Clemente Island Goat. Ang San Clemente Island Goat ay nagmula sa San Clemente Island, malapit sa Southern California. Lumaki ang kambing na ito sa mabato, mainit, at mahangin na kapaligiran kung saan kakaunti ang mapagkukunan ng pagkain at tubig. Dahil dito, mas mukha pa itong isang mailap na usa kaysa karaniwang kambing sa bukid. Mayroon itong maninipis na mga paa, payat na katawan, matulis na mukha, at laging alertong mga mata. Nagsimula ang lahing ito noong 1875 nang dalhin ang mga kambing mula sa kalapit na Santa Catalina Island. Kalaunan, noong 1934, napasailalim sa pamamahala ng US Navy ang isla. Pagsapit ng 1970, tinatayang umabot sa 15,000 ang bilang ng mga kambing doon. Ngunit dahil nagsimula nilang sirain ang mga katutubong halaman, inilunsad ang programa upang alisin ang mga ito sa isla. Pagsapit ng 1991, wala nang natitirang kambing sa San Clemente Island. Nakaligtas lamang ang lahi dahil may ilang individual na nailipat at naalagaan sa mainland. Noong 2007, napatunayan sa pamamagitan ng genetic research na isa itong natatanging lahi at hindi lamang karaniwang Spanish goat. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 1,700 na lamang ang natitira sa 20 na estado ng Estados Unidos at 3 lalawigan ng Canada, kaya itinuturing na itong kritikal na nanganganib na mawala. Number 6, Najdi sheep. Ang Najdi sheep ay nagmula sa rehiyon ng Najd sa Saudi Arabia, ang tuyong gitnang bahagi ng Arabian Peninsula. Isa ito sa pinakasikat na mga tupang disyerto sa mga bansa sa Gulf dahil sa matangkad nitong katawan, mahahabang paa, at kakaibang kombinasyon ng itim at puting kulay. Karamihan sa mga Najdi sheep ay may itim na katawan, puting mukha, malalapad na paa, mahahabang nakalaylay na tainga, at mahabang ilong na may hugis Roman nose. Hindi tulad ng maraming tupa sa bukid na bilugan at malambot tingnan, ang Najdi ay matangkad, payat at napakatikas, parang isang modelo ng disyerto. Isa rin itong fat-tailed sheep, ibig sabihin ay nag-iimbak ito ng taba sa buntot upang magkaroon ng reserbang enerhiya kapag kakaunti ang pagkain. Sa edad na humigit kumulang 1.5 taon, ang mga lalaking Najdi ay maaaring tumimbang ng 76.5 kilo, habang ang mga babae naman ay umaabot sa 56.1 kilo. Noong 2012, isang 2 taong gulang na Najdi Ram ang naibenta sa halagang 75,000 riyal sa Saudi Arabia. Madalas ding lumahok ang mga Najdi sheep sa mga sikat na sheep beauty contest sa Saudi Arabia. Kung nag-e-enjoy ka sa listahang ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Number 5, Myotonic Fainting Goat. Ang myotonic goat na mas kilala bilang fainting goat ay nagmula sa Tennessee, Estados Unidos. Nagsimula ang kwento nito noong 1880 nang dumating ang isang manggagawa sa bukid na si John Tinsley kasama ang ilang kakaibang kambing na madaling manigas ang mga kalamnan. Kalaunan, binili sila ni Dr. Mayberry at naman na rin ng kanilang mga anak ang parehong kakaibang katangian. Kapag nagulat, natakot o labis na na-excite ang mga kambing na ito, bigla na lamang naninigas ang kanilang mga kalamnan sa loob ng ilang segundo. Ang mga batang kambing ay madalas na natutumba dahil biglang naninigas ang kanilang mga paa, habang ang mas matatanda naman ay karaniwang tumitigil lamang sa kinatatayuan na parang may biglang nagpindot ng pause.
Ang kondisyong ito ay tinatawag na myotonia congenita na may kaugnayan sa CLCN1 gene, isang genes na nakakaapekto sa paraan ng pagre-relax ng mga kalamnan. Nagustuhan ito ng maraming magsasaka dahil mas bihira silang tumalon sa mga bakod. Bukod pa rito, kilala rin sila sa matitipunong kalamnan at dekalidad na karne. Maliit hanggang katamtaman ang laki ng mga kambing na ito, matipuno ang pangangatawan at makikita sa iba't ibang kulay. Noong 2026, iniulat ng ABC Australia ang pagdating ng kauna-unahang fainting goats malapit sa Ballston, Western Australia. Number 4, Angora Goat. Ang Angora Goat ay nagmula sa Ankara, Turkey, na dating kilala bilang Angora. Sumikat ang lahing ito dahil sa napakalambot at makinang nitong hibla na tinatawag na mohair. Sa loob ng maraming siglo, mahigpit na iningatan ng mga Turks ang mga kambing na ito dahil napakataas ng halaga ng kanilang balahibo. Sa unang tingin, halos mukha itong isang tupa na nababalutan ng mahahabang kulot na puting buhok. Mahaba ang balahibo nito sa leeg, tagiliran, likod at mga binti, habang mas maikli naman ang balahibo sa mukha at ibabang bahagi ng mga paa. Karamihan sa mga Angora goat ay puti ang kulay, ngunit mayroon ding itim, kayumanggi at kulay abong mga individual. Ginagamit ang mohair mula sa mga kambing na ito sa paggawa ng mga sweater, scarf, alpombra, kumot, upholstery ng muebles, mamahaling tela at iba't ibang luxury na kasuotan. Ang mga Angora goat ay ginugupitan ng balahibo ng 2 beses bawat taon at ang isang ganap na kambing ay maaaring makapagbigay ng humigit kumulang 2.4 hanggang 5 kilo ng mohair taon-taon. Noong 1985, isang lalaking Angora goat mula sa New Zealand ang naibenta sa record na 140,000 na kinilala pa ng Guinness World Records. Sa kasalukuyan, ang South Africa ang gumagawa ng mahigit 60% ng mohair sa buong mundo na umaabot sa humigit kumulang 4 million kilo bawat taon. Number 3, Peacock Goat. Nakakita ka na ba ng kambing na parang pinintahan sa 2 magkaibang kulay? Puti ang harapang bahagi ng katawan, itim ang likuran, tila may suot na itim na bota ang mga paa, at may maiitim na guhit sa mukha na parang natural na makeup. Iyan ang Peacock Goat. Bagamat wala itong kaugnayan sa tunay na paboreal, ang kakaibang lahing ito ay nagmula sa kabundukan ng Switzerland at kilala rin sa pangalang Pfauensiege sa wikang German. Ang unang naitalang pagbanggit sa lahing ito ay noong 1887, kung kailan tinawag pa itong Prättigau Goat. Kalaunan, nakilala rin ito sa mga pangalang Grey-Black Mountain Goat at Grey-Black-White Mountain Goat. Mayroon itong mga sungay, makapal na balahibo na katamtaman ang haba at matibay na pangangatawan na angkop sa matatarik na kabundukan. May mapuputing marka rin ito sa paligid ng hita at buntot, habang ang maitim na guhit ay nagsisimula sa ilalim ng mga sungay, dumaraan sa ibabaw ng mga mata at umaabot hanggang sa ilong. Noong unang panahon, ginagamit pa ang mga peacock goat bilang lead goat upang gabayan ang mga kawan sa pagdaan sa mahihirap at mabatong daanan sa kabundukan. Number 2, Girgentana Goat. Nakakita ka na ba ng kambing na ang mga sungay ay parang higanteng corkscrew? Iyan ang Girgentana Goat na nagmula sa Sicily, Italy, partikular sa lalawigan ng Agrigento. Ang pangalan nito ay hango sa Girgenti, ang dating pangalan ng Agrigento. Hindi man napakalaki ang katawan nito, agad itong napapansin dahil sa kakaiba nitong paikot na mga sungay. Sa mga lalaking kambing, maaaring umabot sa humigit kumulang 70 centimeters ang haba ng mga sungay na paakyat ang tubo habang paikot na parang tornilyo. Karaniwan itong may puting balahibo, payat na katawan na angkop para sa produksyon ng gatas, at kapansin-pansin na maging ang mga babae ay maaari ring magkaroon ng sikat na spiral horns. Sa totoo lang, mas mukha pa itong nilalang mula sa isang lumang fantasy painting kaysa isang karaniwang kambing sa bukid. Pangunahing inaalagaan ng Girgentana Goat para sa gatas nito na may magandang balanse ng taba at protina at ginagamit sa paggawa ng keso at ricotta. Sa kasamaang palad, muntik nang tuluyang mawala ang pambihirang lahing ito. Ayon sa Slow Food, may humigit kumulang 30,000 na Girgentana Goat noong 1950, ngunit sa kasalukuyan ay mahigit 500 na lamang ang natitira. Number 1, Salali Goat. Nakakita ka na ba ng kambing na parang pinaghalong maliit na usa, kambing sa disyerto at isang pang-show na hayop? Iyan ang Salali Goat na nagmula sa rehiyon ng Salalah sa Oman. Iba ang klima ng Salalah kumpara sa karamihan ng mga lugar sa Gulf.
Ngunit sapat pa rin ang tibay ng kambing na ito upang makayanan ang mainit na klima ng Arabian Peninsula. Sikat din ang Salali goat sa United Arab Emirates at iba pang mga bansa sa Gulf, lalo na sa mga taong mahilig sa mga pambihira at magagandang alagang hayop. Karaniwan itong may balanse, payat at eleganteng pangangatawan. Mayroon itong mahahabang paa, bahagyang nakausling ilong na may kurbadong hugis, at mahahabang nakalaylay na tainga na nagbibigay rito ng kakaibang anyo. Ang ilan ay may mahahaba at bahagyang paikot na sungay, habang ang iba naman ay walang sungay. Makikita rin ang Salali goat sa iba't ibang kulay tulad ng puti, kayumanggi, itim, o kombinasyon ng mga ito. Bukod sa magandang hitsura, kilala rin ito sa tibay ng katawan at kakayahang mabuhay kahit sa mainit at tuyong kapaligiran. Sa Oman at iba pang bansa sa Gulf, madalas itong ipinapakita sa mga livestock show at beauty competition kung saan hinahangaan ang tindig, hugis ng katawan at pangkalahatang kagandahan nito. Dahil sa pambihirang anyo at kakaunting bilang nito, itinuturing ng maraming nag-aalaga ng hayop na isa ito sa mga pinaka-espesyal at pinakakahangahangang lahi ng kambing sa gitnang silangan. Sa dami ng mga kakaibang kambing at tupa na nakita natin ngayon, alin ang pinakahumanga sa iyo? Ipaalam sa amin ang sagot mo sa comments, at kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Noel Polo TV para sa mas marami pang kamanghamanghang kwento at listahan mula sa iba't ibang panig ng mundo.